Ngayon, pag-uusapan natin ang pagtitipid ng enerhiya sa Pilipinas. Dahil sa mahal na presyo ng langis sa mundo, kailangan mahigpit ang sinduro ng ating gobyerno. Kasama rito ang pag-adjust ng aircon at work schedule sa mga opisina. Sa pananaliksik, gumamit kami ng direktang CP. Ito ang pagkopya ng eksaktong salita mula sa source. Halimbawa, ayon kang law of R, government offices must reduce fuel consumption by at least 10%. Mahalaga ang tipid tips na ito dahil ang Pilipinas ay umangat lang ng langis kaya apektado ang ating buong ekonomiya. Ang buod ng tala ay ang pagpapaikli ng buong impormasyon ng balita. Kinukuha lang mga pinakamahalagang ideya upang maipaliwanag ang paksa sa mas maikli at malinaw na paraan. Kapag sinabi po natin buod ng tala, kinukuha lamang ang pinakamahalagang ideya upang maipaliwanag ang balita sa mas maikli at malinaw na paraan. Ang prinsip ay isang maikling paglalahad ng pangunahing ideya ng teksto. Katulad nito ng buod ngunit mas pinaikli at nakatuon lamang sa pinaka-importanteng impormasyon. Mga halimbawa ng prinsip. Kung ang isang balita ay mahaba, gagawin ito ng mas maikli. Ngunit mananatili ang pangunahing mensahe. Ang sipi ng sipi ay isang salita o maikling bahagi mula sa isang teksto o balita. Kadalasan ito ay nasa loob ng panipi. Dahil eksaktong kinuha ang salita mula sa orihinal na pahayag. Halimbawa, ito ay isang maliit na bahagi lamang ng pangungusap na nagpapakita ng mahalagang idea. So ang sipi ng sipi ay pinakita dito ang mga mahalagang idea. Hawig o paraphrase. Ang hawig o paraphrase ang pagpapahayag muli ng impormasyon gamit ang sariling salita, ngunit nananatili ang palang kahulugan ng orihinal na teksto. Halimbawa, ayon sa ulat, hinihikayat ng pamahalaan ang matanggapan ng gobyerno na magpatupad ng mga paraan upang mabawasan ang paggamit ng enerhiya at makatulong sa pagtugon sa pagtaas ng presyo ng langis. Pang-anim. Salin o sariling salin. Ano nga ba ang salin o sariling salin at paano ito ginagamit sa pahayagan? Ang salin o sariling salin ay isang paraan ng paghahati ng impormasyon mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Gamit ang sariling pangungusap upang mas madali at malinaw na maunawaan ang mensahe ng orihinal na teksto. Ito ay mahalaga sa pag-aaral at pagsusulat ng mga akademikong gawa, lalo na kapag kailangan mong ipaliwanag ang mga ideya sa ibang wika nang hindi nawawala ang orihinal na kahulugan. Mga dapat tandaan sa paggawa ng salin. Una, tiyakin na ang salin ay naglalaman ng tamang kahulugan ng orihinal na teksto. Pangalawa, iangkop ang wika sa estilo ng pagsulat na madaling maintindihan ng mamabasa. Pangatlo, minsan ay may mga salitang hindi direktang maisasalin, kailangan mong i-humanize ang konteksto. Panghuli, palaging isulat ang pinagkuhanan ng orihinal na teksto upang maiwasan ang plagiarism. Sa paggawa ng tala mula sa pahayagan, mahalagang gamitin ang tamang paraan ng pagsipi upang maging malinaw at tama ang pagkuha ng impormasyon. Ang bawat uri ng tala ay may sariling gamit. Ang direktang sipi para sa eksaktong pahayag, buod at prisi para sa pinaikling ideya, sipi ng sipi para sa pahayag ng ibang tao, paraphrase o hawig para sa sariling pagpapaliwanag, at salin o sariling salin para sa pagsasalin ng wika. Sa pamamagitan nito, nagiging mas organisado at maayos ang pagkuha ng impormasyon mula sa mga sanggunian tulad ng pahayagan. Maraming salamat sa pakikinig at panunood.